Ito nga po, natiklo na po o nahuli na itong isang alagad ni Kibuloy na may warrant of arrest. Itong Pauline Canada. Itong marami to no? Maraming mga magkakasama yan. So itong si Pauline Canada ay po na dyan mismo sa Davao City, no? Ang matindi dyan, nahuli lang pala ito mga kabunyog. 2 kilometers lang pala ang bahay nito. Buhat dun sa police station. Ha? Anak ng pitong Pasig talaga sa Davao, ano? Oo, nakita nyo na? At ang sinasabi ng mga pulis, kaya daw ito natiklo o nahuli, ay dahil nga daw po dun sa reward money na ipinatong sa mga ulo nitong mga grupo ni Kibuloy na may warrant of arrest. So si Kibuloy, 10 milyon po ang patong sa ulo niyan. Tapos yung ibang mga po ang patong sa ulo. Pero yun nga ang talagang nakakasyak dyan. Ha? Ang lapit lang pala sa police station. Yung, at sa bahay pa mismo nung Pauline Canada na huli. 2 kilometers lang. So ano ibig sabihin yan? Sa tagal-tagal na itong mga taong to wanted, nasa bahay lang pala. Di ba iniisip natin? Di ba pagka may mga hinahanap na mga wanted, ang unang syempleng hinahalughog o pinupuntahan, yung bahay. Yung bahay niya, yung bahay ng kanyang magulang o mga kapatid, yan ang mga unang takbuhan eh. At ang matindi dito, nasa Davao City lang pala yan. So yan talagang medyo, bagamat nahuli yan, mapupulaan pa rin dito ang PNP. Kahit ang NBI, no? Anyway, at least nahuli. Okay na yon mga kabunyog, mga kababayan. Sa tingin nyo, kakanta kaya ito? Kasi maraming mga nag-iisip, ayan, nahuli na isang alagad. Ang tanong agad, maging witness na lang, may mga ganyan, di ba? Kapag hindi naman sila ang principal suspect o mastermind sa isang krimen, so depende yan sa mga pagtataya ng mga abogado ng prosecution. Pwede ba itong maging witness na lang or maging saksi? And eventually, itong Pauline Canada na to, pwedeng kumanta. Ang tanong kung kakanta ba? Ano sa tingin nyo mga kabunyog, mga kababayan? No? Kakanta kaya ito? So yan, so yun lang po mga kabunyog, mga kababayan. Dahil ang tingin natin dito kay Kibuloy, talagang ito'y protektado ni Duterte. At least itong si Kibuloy. May mga bali-balita na si Kibuloy ay nasa China. No, nasa China na daw. Sana i-verify yung mga report na yan. Kung yan nasa China, aba nakalusot. Paano nakalusot? At kung yan nakalusot si Kibuloy, matindi pa rin talaga ang kamandag nito nila Duterte. Dahil tandaan po natin mga kabunyog, mga kababayan, itong si Duterte, sinabi niya, alam niya talaga kung nasan si Kibuloy, kung saan nagtatago. Pero secret lang. At yun nga, lumalabas po yung mga informa, may mga balitang nasa China na si Kibuloy. No, matindi po talagang bagamat positive development ito mga kabunyog, na itong Pauline Canada ay nahuli. Ngayon ang maganda rito, kumanta na tong Pauline Canada na to. Siguro ang pinakamaganda dyan, para maihugas niya ang kanyang sarili o depende nga sa mga abogado, para mas mababa ang kaso or maging state witness na lang siya, ikanta niya si Kibuloy na talagang nakita niya yung mga pangre-rape, pananakit dun sa mga alagad, panloloko, panggagancho. Kasi ang kaso po nito, human trafficking Pero si Kibuloy kasi marami pa po siyang kaso. Yung kasong sexual abuse tsaka child abuse, di ba? So mabigat po 'yan. So yung human trafficking, walang piyansa 'yan. At tingin natin, wala na rin kawala itong Pauline Canada na ito. I think marami yan, siguro magkakapatid yan di ba? Yung mga Canada na yan, yung isa Ingrid Canada. So ano yan?
mga ano sila, mga matatagal ng alagad ni Kibuloy, mga katiwala ni Kibuloy dyan sa kulto nila. Oh. Ngayon, kung kakanta yan, mas mapapadali po, mas malalong mapapatibay yung kaso ni Kibuloy na indeed talagang ginawa niya yung mga human trafficking at sexual abuse. Bagamat tayo naman, kitang-kita natin na napakarami namang ebidensya talaga. Napakaraming ebidensya. Pero iba pa rin, pag yung mismong nasa inner circle ni Kibuloy, yung kanyang mga alagad ay magtuturo at sasabihin nila, ay totoo yan, talagang yang si Kibuloy ay nire-rape niya yung mga alagad niya, yung mga batang babae. Saksi ako. Pwede kasing maging saksi na lang yan Yang Pauline Canada na yan. Mag-witness na lang. Pwede yan, isang option yan. At tiyak naman tayo, pakakantahin niya ng mga otoridad. At tingin ko, maging kanta niyan, depende na lang sa gagawin ng prosecution. Pero, ayun nga, pwedeng may alam din to kung saan nagtatago yung iba pa niyang mga kasama. So dapat ikanta na nila yung Diyos nila nagtatago na rin kasi 'di ba tinuturing nila nga son of God yan. 'Di ba yung isa pang bugaw ni Kibuloy sinasabi mapapalad kayo dahil makikipag-sex o sisipingan kayo ng anak ng Diyos. 'Di ba? Kultong-kulto talaga, 'di ba? Ganun ang kwento ng mga biktima po, no? So yan, Juanito. Nandito agad si Juanito Tuason, mukha kang galit na galit ka agad Juanito Tuason Ang aga-aga sa aking vlog ikaw pa ang mauna magko-comment. So anyway, kung hindi nyo yan matanggap mga kababayan, lalo yung mga Dutards, bahala na po ang batas ng Diyos, ang batas ng tao. May batas ng tao at eventually batas ng Diyos. Lahat ng tao mamamatay. Pero sinasabi natin dito, ayan natin gumulong ang katarungan dito kila Kibuloy. Na ito nga itong si Kibuloy talagang pinoprotektahan ni Duterte. Bagamat wanted na yan. Kaya talagang garapalan po ito Kaya mabuti nahuli din tong isang Pauline Canada na ito. Yung isang alagad niya. Kasi sigurado tayo maraming ikakanta yan. Di ba? May sabi ni SPC Olongmi. Nanonood sa atin. So, yun po, abangan natin ang mga susunod na kabanata, mga kabunyog, mga kababayan, dahil alam natin, marami pa po na tinutugis ng NBI at pulis. Kaya, ako panawagan ko lang sa mga pulis, PNP Chief Marbil ba o Marpil? PNP dahil sa tip na 1 million. Diba hindi na kailangan itip yun Hindi na po kailangan ng reward money na 1 million para matipan kayo, nasasabihin nung nagtip, nagtatago sa bahay niya. By default, by common sense, yan dapat ang unang iisipin ng mga investigador Saan ba unang magtatago ang tao? Di sa bahay niya. Sa bahay ng kapatid niya, bahay ng magulang niya, kamag-anak. Di ba? And yet, it takes pala na mayroon pang reward money na 1 million dun sa mga akusado, diyan sa mga suspect, diyan sa mga wanted na yan, bago mahuli yan, bago nyo puntahan sa bahay. Hindi ba ng pulis at NBI yun? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Logic yun Logic and common sense. So sana galing-galingan nyo pa si Kibuloy, saan ba nagtatago yan? Sabi, nasa China na. Yan ang masakit dyan. Kaya yan, pag na-kumpirmang nasa China yan, dapat may mananagot dyan sa Bureau of Immigration o kung sino man ang kasabwat dyan, paano nakarating yan ng China. Kung totoong nasa China yan. Hindi ba mga kabunyog, mga kababayan? Kasi kung hahayaan lang po natin na pagala-gala yung mga yan, haba pong tumatagal ang kaso, nababantilawan. Siyempre, nakakalimutan na ang issue, nawawala ang init ng issue. Bandang huli, malalaman natin, pagala-gala na lang pala sa Davao yung mga yan. Kagaya nga nito, nasa bahay lang pala. Doon talaga ako na shock. Sa bahay lang pala nahuli. Anong klase naman itong ating PNP? Tsaka,
pala. At sinasabi dahil sa reward money na 1 million, abay, sa bagay, talagang iba talaga ang nagagawa ng pera, no? Kaya nga, tingin ko, dapat yung 10 million na patong kay Kibuloy, ay dagdagan pa. Although, sabi nga nila, yung palang 10 million na yan ay galing po sa private sector, sa pribadong tao. Hindi pala yan galing sa gobyerno. I think pwede naman galing sa gobyerno yan eh. Ang daming confidential fund, intelligence fund ng presidente, intel fund ng NBI, di ba? Pwedeng gamitin na yung mga intel fund na yan sa reward money. Patungan talaga ng malaki-laki. Kung pwede, 20 million, 50 million. Ha? Baka kahit si Duterte, baka ituro niya na. Pera lang ang katapat, di ba? O, dahil payat daw yung 10 million kay Kibuloy eh. So, payat. So, dapat dagdagan. Eh, bakit galing pa nga yan sa private sector? Dapat nga, gobyerno na ang nagpapa-reward money dyan, di ba? Mga kabunyog, mga kayan. Ano sa tingin nyo? Binabati natin, Edwin, binabati kita ha. Mula sa Bunyog, Baguio, si Ila Efren Rivera, nagpapabati. Jess Rueda, Angeles City, mga nanonood dyan, may mga team replay, ano. Dyan sa Mindoro, sila Jun Labandero, sila Joy Mijares. Dyan po sa Cagayan de Oro, Sir Arnel Anyes. Sabi ko, babatiin ko kayo pag may time no. So, bati-bati tayo. So, yan, madaming nanonood sa atin. Yun nga, abangan pa natin na susunod na kabanata dito, no? Okay na yan, may isa nang nahuli. Sana sunod-sunod na. So, sana po talaga ano na ito, sunod-sunod na mahuli. Eh syempre ang sigurado tayo dito dahil nahuli na yung kasamahan nila. Kumalat na yung balita na yan. Abay yung ibang mga itong mga iba pang mga suspect na yan, lalo tong si Kibuloy, yung mga wanted na yan, lalo pong mag-iingat yan. Lalong mag-iingat yan. So dapat ang NBI at police 10 step ahead. Ha? At sana nga kay Kibuloy dagdagan pa ang patong. Ha? Hindi lang 10, dapat hindi galing sa private sector. Ito mismong gobyerno maglabas na po ng reward money yung 10 million. Kung pwede nga gawin ang masakote na yan. At sana itong Pauline Canada na to na yung nahuling Pauline Canada na yan, dapat dyan ay kumanta na siya. Kumbaga ikanta mo na yung amo mo. Yung son of God mo, yung son of devil mo, ikanta mo na yan Pauline Canada. Para kahit papano malinis naman yung kaluluwa mo. Kahit papano mabawasan yung dumi sa iyong konsensya. Matagal kayong nagpabudol-budol dyan kay Kibuloy. Gumawa kayo ng kawalangyaan sa kapwa nyo tao. Tingin naman natin, alagad ni Kibuloy na yan, lahat naman yan nakinabang Yun ang sigurado tayo dyan, di ba? Nakinabang yung mga yan. Makulong at mabigyan ng katarungan yung mga biktima. At kayo rin, malinis nyo ang konsensya nyo. Di ba? Dahil hindi lang naman ang batas ng tao ang umiiral. Alam nyo, hindi lang batas ng tao. Lahat naman tayo mamamatay. Magsusuli tayo sa Panginoong Diyos. Sa may ating mga ginawa. Dadalhin nyo yan habang buhay sa inyong konsensya, yung mga ginawa nyo sa tao. Diba? Yung mga heinous crime, ang parusa po niyan ay capital punishment. Ano yung capital punishment sa atin? Habang buhay na pagkakabilanggo. Reclusion perpetua. Kahit nga yung sinasabing habang buhay na pagkakabilanggo, hindi naman talaga habang buhay sa batas 40 years lang po yan tapos hindi naman actual 40 years yan kasi may ibang computation pa ang ano diyan ang otoridad, no? So 40 years habang buhay na pagkakabilanggo, reclusion perpetua ang pwedeng pag guilty, convicted ito sa mga kasong capital crime, heinous crime, no? Kagaya ng human trafficking. Yan po ang parusa diyan. So wala nang bitay kung sana iba ang bitay, baka mag-a-agree na tayo basta ang unang bibitayin si Kibuloy tsaka si Duterte. Mag-a-agree tayo basta ang unang bibitayin si Duterte tsaka Kibuloy. Sasang-ayon na tayo dyan sa parusang bitay Although ano naman tayo, no? Ako pro-life ako no?
pro-life ako. Pero anyway, ang mahalaga dyan, maparusahan sila, mapanagot sila sa batas, di ba? Sabi, si Kibuloy, nasa China na. Tignan nyo nga talaga, no? Pinapakita sa atin na sila'y makapangyarihan pa rin. Sabi ko sa inyo hanggat buhay ang si Kanor Duterte, hanggat nandyan pa yan sa kapangyarihan niya Duterte na yan, yan po magpaprotekta kay Kibuloy yan. Iisa naman ang magkakabit po ang mga bitukang halang yan. Ang mga halang na bituka at ang mga halang na kaluluwa. Magkakabit ang mga halang na kaluluwa ng mga yan Talagang magpoprotektahan yan sa isa't isa. So anyway, nandyan na ang kaso, wanted na yan. Sana itong mga kababayan nating mga Pilipino, makita nila ang hinahangad naman natin sa bunyog, katarungan. Mapanagot itong mga ito. At ito nga, may isa nang nahuli. Yan nga ang topic natin. May isa nang nahuli na alagad ni Kibuloy dyan sa Davao City, yang Pauline Canada. At sinasabi nga natin, sana kumanta na lang yan. Di ba? Ha? Yun lamang po, basta tayo sa bunyog, katarungan para sa mga biktima. So buti na lang, may nahuli ng isa. Sana kumanta na yung nahuli na yan. Pasasaan ba, mapupunta rin lahat sa katarungan. Basta babantayan natin tong kaso na to. Hindi natin tarantanan itong grupo ni Duterte, Kibuloy, na mga sindikato ng Davao na talagang salot po sa ating bayan, no? So Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.